So, may mga nagtatanong, no? May mga nagtatanong sa Facebook group natin kung ano ba daw yung Rufus. Marami na nagtatanong sa akin, eh. So, I decided to make this video. So, yung Rufus, ginagamit yon sa pag-create ng bootable USB. Kailangan mo ng bootable USB pag magpo-format ka. Magpo-format ka ng laptop, nasira yung laptop mo, desktop. So, yung dati, way back 10 years ago, 5 years ago, ginagamit natin yung DVD, di ba? DVD o CD. Sa ngayon, much of the laptop ngayon, wala na silang optical media drive. So, what we need is a USB. Now, the question is, how are we going to make the USB bootable? So, doon pumapasok si Rufus. Ano ba talaga yung Rufus na yan? Rufus is a portable apps, maliit lang siya. And it is a small utility that will help to format and create bootable USB. Para makagawa tayo ng pang-boot sa laptop natin just in case na masira, laptop o desktop with the absence of optical drive. Saka mas maganda siya, di ba? Mas maganda siya tingnan. So, today, I'm going to make a video tutorial on how to create a bootable USB using Rufus. So, unang-una, go muna tayo kailangan muna natin i-download, I-download muna natin ang Rufus app. Pupunta lang tayo sa Rufus. Type mo lang yan sa Google. Type mo lang siya sa Google. Type lang natin sa Google, Rufus. Rufus, then okay mo lang yan. May lalabas sa unang-una. So, ito yung unang-unang drive na yan. Right click, open new tab ka lang. Yan, lalabas na yung Rufus. Scroll down mo lang, lalabas dito. Rufus 2.11. Yan yung pinaka-latest nila. So, kunin mo lang yan. Download mo lang. So, download mo lang yan. Oops, tapos na. So, pag tapos na, medyo mabilis lang kasi yung internet ko dito, no? Kaya, stop lang yung pag-download. So, ito na. So, open lang natin yan. So, yan. Start download. Pwede rin. Start download. Okay na. Na-download na siya. Open natin yung folder. Makikita nyo rito, I'm using dual screen monitor. Kaya, pag ganun-ganun ako, pasensya na kayo, ha. So, naka-record lang siya sa isang screen lang. So, kukunin ko lang tong screen, lalagay ko lang dito sa inyo para makita nyo. Ayun, ang Rufus 2.11. Nakita nyo ba yan? Yan yun. So, double click lang natin yan. So, yan, may user account control. I-yes mo lang yan. Tapos may lalabas na. Matawa itong monitor ko. So, pag gagamit ka ng Rufus, kailangan mo ng USB drive. At least 4 gig na. Pwede rin namang 4 gig. Pero I'm using 8 gig. Ito, nakita nyo to. Yan. I'm using 8 gig, 8 gig USB flash drive. Ito yung gagamitin natin ngayon. Bakit 8 gig? Kasi pwede ko itong lagyan ng mga application like Office, VLC, miscellaneous application na hindi ko na kailangan tanggal-tanggalin pa. So for now, ito ilalagay ko, sasaksak ko doon sa USB drive. Kakabit ko na. Ayan, narinig nyo, tumunog na. So, ang gagawin ko ngayon dito, i-start ko na to. Start ko na yan. Then, I'm going to click start. Ipo-format niya pala, kung sakaling may important information ka doon sa USB mo na yon, dapat wala na yun doon. Kasi ipo-format niya yun. Pag pinormat niya, mabubura lahat yun. So, dapat wala ka ng doon. Wala ka ng any important files na save mo na. So, let's click OK. Kukunin muna natin yung ito. Create bootable disk. Itong icon na yan, yung icon na yan. I-click lang natin yan. Then, pupunta tayo doon sa Windows 10. I'm using Windows 10 ngayon. Mag-create tayo ng bootable USB using Windows 10. So, ito yung Windows 10. Yan. So, na-download ko na yan kanina. Na-download ko na kanina yan. So, ito yung gagamitin natin. I-open ko lang yan. Pag open ko yan, then click start. Start ko na.
Okay? Yan. So nakikita nyo, nakalagay clearing, MBR, closing, formatting. Maraming lalagay dyan. Maraming susulat dyan. So, hintayin mo lang. Kasi yung start, naka ano pa, no? Hindi pa siya naka-highlight. So, hintayin natin mag-highlight yung start natin. Sa pag-create ng Rufus nga pala, medyo matagal siya, no? So, para hindi kayo mainip, yung forward mo na lang, you can forward this video dun sa dulo. I-scroll mo na lang, no? Para maganda. Hindi kayo gaano mahirapan, no? At mapadali yung panunod. Medyo matagal kasi siya. It takes at least parang 3 minutes to. 3 minutes mahigit bago siya matapos. O more than that, 3 to 5 minutes. Parang ganyan. Depende sa inaano mo eh. Kasi ang ini-image ko nasa almost 3 gig. 3 gig yung ini-image ko natin ngayon. Nililipat natin sa USB para maging bootable siya. So, medyo matagal ang process. So, forward mo na lang. Forward mo na lang po para dun sa dulo. Para ano, ha? Para hindi po tayo mainip. Yun, tapos na. So, check lang natin. Hit ko lang, balik 10 minutes, 19 seconds siya, no? Natapos yung pag-build. Close lang natin. Close ko lang. Open ko yung Explorer. So, check ko lang yung ano, no? Yung USB, kung meron ba talagang laman yon. So, letter F siya, window F. So, drive F. Check lang natin. Meron tayong boot, EFI, so support, andyan na lahat, ano? Andyan na siya. So, ibig sabihin yan, pwede na natin magamit yung USB natin pang boot upang maka-format tayo ng Windows 10. Paano ba gagawin yan? Ang gagawin lang natin, open lang natin yung laptop na ayusin natin. Isasaksak natin yung USB. Saksak mo yung USB. Sasaksak mo yung USB na kagagawa mo lang. Ito yon. Sasaksak mo lang siya. Kailangan lang yung laptop o yung computer, desktop, magbo-boot siya dito. Pag nag-boot siya dito, yon, pwede mo lang i-set up ang Windows 10. Susundan mo na lang instruction doon. So, dyan magtatapos ang aking tutorial, ano? About Rufus, creating Rufus to create bootable flash drive. So, till next time, susunod na video. Kung meron po kayong request na gustong nalaman, no? Meron po sa baba. Meron sa baba dito. Pakisulat na lang po yung ibang request nyo. Pag mag-time ako, gagawin po natin ng video. So, till next time, see you again in my next video. Thank you very much po. Bye-bye.